mag-stay na po siya dito dahil matagal na din po yung kanyang itinrabaho po sa ibang bansa. Seaman ako, malayo sa pamilya, kaya naka-desisyon na rin ako ng mag-umpisa sa pagsasaka para kapiling na rin ng mga pamilya. Hindi naman ako nagsisisi na tumigil ako sa profession ko kahit masakit sa loob. Hindi naman ako nagsisisi kasi sabi ko nga, ang pag-aasawa hindi ganun. Ako po si JB Castillo, isang farmer, kasalukuyang businessman din. Ako po si Janet Castillo. Katulong ako ng husband ko sa mga gawain, joined sa every trabaho. Ex-seaman ako, pinanganak na magsasaka. Nag-decide ako na mag-farming ng 5 hectares. Pinurso ko yung sakahan ng mga magulang para kapiling na rin ng mga pamilya. During operation, during harvest time, challenge sa akin ay yung marami akong schedule. Minsan inaabot kami ng halos isang linggo. As 12 ng gabi na kami natigil. Dahil nga nang kailangan matapos yung schedule, dahil nga nang laki mawa sa kanila pag hindi namin naanin yan. Napakahalaga po talaga ng oras. Hindi po natin alam kung kailan dadating yung tamang panahon, bagyo, kalamidad. Dahil ganun yung na-experience ng asawa ko. Diyan, ang hirap, yung oras niya, yung pagod, yung wala talagang pahinga, kailangan tatapusin ko ano yung naumpisahan. Bigla kang masisiraan sa gitna. Siya pa rin tatakbo ng mga gamit para bibili sa kubota. Doon pa lang yung time, pag nasettle mo lahat yun, parang doon ka palang makakapahinga. Kasi hindi ako panatag ng yung aking mga harvest na nasa labas pa. Inihati ko sila talaga. Makadating sa garahe, mga tao ko'y safe na makakauwi. Dahil maganda yun na yung trabaho ko. Ayoko tumigil. Until nung nakikita ko siya, napapagod na rin, nahihirapan. Courage ako ng biyenan ko na kailangan tulungan kayo kasi hindi pwedeng iisa lang yung magsasakripisyo. Yun, hanggang sa ma-recognize mo na, ay kailangan nga pala. Pagod man, pero magkasama ka. First quarter ng 2012, may naririnig ako ng kubota. 2 taon ako halos mano-mano. Yung pumasok nga yung kubota, na lalo akong ginanahang magpursige ng magpalawak ng bukid dahil nga ng madali, walang kakaunti ng losses. Napakasarap sa pakiramdam. Nandun sila, entertain ka nila, ano bang kailangan nyo. Kaya parang yung feeling na at home ka, parang hindi ka mahihiya sa kanila na sabihin mo may kulang kami ganito, ano ang pwedeng gawin. Sa Kubota Calapan kasi, we treat everybody as family. Hindi lang siya customers, as family as well. That includes our employees and our customers. So, the welcome that we provide is the welcome that we would give to any family member. 2012, okay, isang unit ko ng buong taong yun. Pumasok yung 2013, sabi ko kay Boss Roy, sabi ko, Boss, pautangin mo ako ng unit. Sabi na, sige, punta ka lang dito. Kada taon, makakapaglabas ako ng 2 unit. Sila yung nag-guide din sa amin kung paano mo i-maintain, kung paano mo gamitin. Kumbaga, nandyan sila, behind our back. We want to give the people of Mindoro, especially the farmers of Mindoro, the best Kubota experience ever. Darating yung masamang panahon na hindi na aani yung pala hanggang sa mabulok na. Eh ngayon, nung dumating itong mga makinaryang ito, sobrang bilis ng pag-aani. Napakaliit ng mga losses. It's my passion, my Kubota passion, to really help in the improvement of agriculture in the Philippines. Saka yung naging impact sa akin ng Kubota talagang napakalaki. Kaya pasalamat ako sa Kubota talaga na yung mga kumpanya na yung supportan nila. Hindi lang yung basta bibigyan ka ng unit na makabenta lang sila, hindi ganoon eh. Yung after sales na nakasuporta sa iyo, lalo na sa mga parts. Sa hanap buhay namin ay siya din ang pinagkatiwalaan namin. Hindi nila kami pinababayaan.
Kaso nga lang, edi yung bunso namin medyo maliit kasi. Kaya sabi ko, pwede naman siguro dahil may sapat namang naipon, kaunti, pwedeng pag-umpisahan. Kaya nagpurgod na. Nagdesisyon na rin na tumigil. Time na nandito na ako, parang talagang super hirap kasi hindi ko siya namimit along the way na gano'n. Yan, tapos unti-unti natututunan ko, nagiging PA ako niyan sa lahat ng bagay. Yun, hanggang sa ma-recognize ko na, ay kailangan nga po. Solo pa lang po ako noon, nag-iisa pa lang po akong anak. Para pong namimiss ko po para pong lumaki po ako na walang masyadong moment sa kanya. Parang bilang lang po yung araw, linggo, minsan matagal na po siguro 1 month na nakasama namin siya, tas alis na naman po. Nainggit po ako dun sa ibang bata na sila po na may maganda yung bonding sa father, ganito. Eh, siguro naman po, time na din na mag-stay na po siya dito dahil matagal na din po yung kanyang itinrabaho po sa ibang bansa. Oh, well, actually, si paring Jimmy, second generation na ng farmers na naging suki namin. Initially, ang parents niya, especially ang nanay niya, si Nanay Missing, since 1980s, customer na namin siya. So, si Nanay Missing ang nag-introduce sa akin kay paring Jimmy. So, that's the start of a very good friendship and business relationship. Invite nga ni Boss Roger yung aking anak na isama sa incentive niya sa Thailand. Salamat ako. Yung kumbaga sa kanya, yung hindi ang tinitingnan ni Boss Roger ay yung hindi lang yung pangayon, yung kumbaga sa kanya yung henerasyon na pagdadaanan pa. Kaya itong hanap buhay namin ang gusto namin may pamana sa kanila. Kailangan matutunan nila kung paano i-manage yung sinimula ng hanap buhay. Medyo mahirap talagang sa isang mga kabataan ngayon pag hindi interesado. hindi baka iwanan. Kaya sabi namin talagang ngayon pa lang inuumpisahan na namin na sana may tuloy-tuloy lang. May tuloy-tuloy lang. Wala naman akong masasabi. Parang 100% yung tiwala namin sa kanila. Doon sa Kubota, yung buong team nila, open hand naman sila sa kung ano kailangan nila. O, sir, kung ano mang problema ng unit mo, tawag ka lang at darating kami. Walang hanggang doon. At talagang hindi nila pinapabayaan yung kanilang mga nabintahan, tutulungan nila. Focus talaga sa kanila na yung suporta. Buwan sa umpisa hanggang sa kanya naman talaga. Kubota, katuwang ng bawat magsasakang Pilipino.